Hello mga ka-aplikante, it's me Sir Gav. Today's video, ituturo ko sa inyo kung ano-ano nga ba ang mga dapat gawin para makapag-apply ng trabaho. Alam naman natin na malapit na ang pagtatapos ng school year, kaya maraming estudyante na nagbabalak muna na magtrabaho para makapag-ipon o di kaya sisimulan na nila ang kanilang mga karir sa buhay. Kung isa ka dito, dapat mo itong panoorin. Hi everyone! So, ano nga ba yung need i-prepare for job application? Siyempre, complete the job application requirements. Job application requirements are important para ma-ensure na yung applicant has appropriate skills and qualification for the position. Una na dyan ang resume. Ito yung pinaka-important na requirements when you're applying the job dahil pinapakita dito yung summary of account ng applicant including yung previous experiences, her education and qualification for the job. Kasama rin dyan ang NBI clearance, police clearance, TIN ID, SSS ID at yung PhilHealth. So guys, bibigyan tips para sa papasukan yung trabaho. Tips number 1, dapat lahat ng mga requirements na hinihingi ng company, masikaso nyo. Para sa pagdating sa ipapasa nyo, wala na yung poproblemahin pa. Also to during the application interview, kung saan nag-i-interview ka na. So dapat una, hindi ka malilate. Dapat mas maganda pa pag early ka. Mas maganda yung mas maaga ka dahil ayun ang nagiging first impression sa'yo yung mag-i-interview sa'yo. Pasunod naman, dapat marunong ka may pag-communicate sa mga nagtatanong sa'yo ng maayos at marunong ka rin umintindi ng mga question na itatanong sa'yo. Tapos natuto kang makinig. Tapos hindi yung gusto ko nasaan lang ang attention mo. Tips number 2 naman guys, dapat naka-dress formal tayo para presentable sa mata ng mga tao at papasukan mong company. Tips number 3, dapat naka-ready ka at ihanda mo sarili mo para sa mga job interview at mga katanungan nila para pag naitanong ka nila, hindi ka na mabibigla pa. Yun lang guys. So, ano-ano nga ba ang dapat natin gawin pagtapos ng isang job interview? Una ay mag-send ka ng email ng pasasalamat sa mga nag-interview sa iyo dahil binigyan ka nila ng opportunity na ma-interview. At pangalawa naman ay mag-reflect ka sa sagot mo sa interview. Tignan mo kung may kailangan baguhin o improve. At gamitin mo ito para sa iyong future interviews. At isa pa, isipin kung ano pang pwedeng i-improve para sa susunod na interview base sa iyong karanasan dito. So ayan guys, binabati ko na kayo ng congratulations. So ayan guys, ngayon pa lang ay binabati ko na kayo ng congratulations. Sa tingin ko ay marami kayong natutunan sa ating video. At sa tingin ko ay handa na rin kayo sa inyong pag-apply ng mga trabaho. Maraming salamat sa panonood at sana'y matanggap kayo sa inyong mga trabaho. Yun lang guys, salamat! Guys, bilang isang estudyante, marami akong na-realize sa proseso ng pagpasa ng aplikasyon para makapag-apply ng trabaho. Na-realize ko na napakahalaga ng paghahanda sa mga dokumento na kailangan natin para makapag-apply. Dapat, di na ihanda ang ating sarili para sa mga interview na kakarating natin dahil ito na ang chance na maipakita natin na ang ating kakayahan at may pakita kung ano tayo sa larangan ng pagtatrabaho. Na-realize ko din na dapat meron tayong tiyaga at determinasyon dahil maaaring hindi tayo matanggap sa trabaho. Pero dapat huwag tayong susuko guys. Apply lang tayo ng apply hanggang sa makahanap tayo at matanggap tayo sa mga trabaho. Yun lang. Bye-bye!